I'm looking forward to kung ano yung maybe the defense is just hiding something. They have something up their sleeves that we For don't sure. know For yet. sure. For sure. I think, For sure. So I'm looking forward to that. I'm looking forward to that. And ayun lang sana, no? Isipin nila yung really yung asymmetry nung anong oras sila magpe-present. Kasi pagod na yung mga senador. Mhm. So let them pick up the energy of the room, ganyan. Lift up the energy of the room when it's their turn. Ganung level. Oo. So, ayun lang. And maaga pa naman. Hindi pa tapos ang boxing. Maaga pa. So let the DDH gloat. Charot. You'll never know. Sabi ko nga, no, marami tayong aabangan dito mga curveballs sa mga susunod na mga hearing. Eh, ngayon pa nga lang, naloloka na nga tayo na, ay, nakakaloka pala may mga ganung eksena na typo. So, you know, those little errors actually compound because, wait, threat to sa presidente, ha? Kayo na nagsabi na seryoso to. Bakit may mga ganito kayong typo? So, let's wait and see. And I'm looking forward to curveballs, and I'm looking forward to really more fiery, passionate performance from the defense team. May nagtatanong kung meron akong kwentong barangay. Meron akong kwentong barangay. Actually, hindi siya kwentong barangay. I think this is a tale of a good man. This is a tale of a good man. Well, ito, chika lang naman to. Okay? I may be incorrect or I may be correct. Okay? Pero ito talaga ang chika doon sa kaparangan ng NBI. Isa daw sa mga, kasi si Director Jimmy Santiago naman talaga yung makakapag-confirm lang nito. Pero malaki talaga yung contribution doon sa pagbabalasa ni Director Santiago sa NBI, sa internal structure ng NBI, na kung saan marami siyang gustong gawin, pero hindi niya magawa. Dahil yung mga chismis sa kaparangan ay yung mga siraulo doon sa NBI, mukhang meron silang backing. Ganon. Mukhang meron silang backing na malala dyan. And, di ba nga chinika ni Attorney Vic Rodriguez? And I saw the complaint filed against the former Special Task Force group. I saw the documents. At yung mga kumpanya na inareklamo sila for illegal arrest and seizure. Yung grupo na yon. Nahuli sila, red-handed. And yet, etong mga taong to, na-promote ng sunod-sunod pa rin. 'Di ba? May career pa rin sila sa NBI. So kaya nakakatakot talaga yung nangyayari sa bansa, guys. Sobrang nakakatakot. Si Lotok at saka si Kalilong, they were both involved doon sa kaso. Both of them. So imagine that. These people na merong mga questionable success within the agency and questionable professionalism, sila talaga yung napili para maging witness dito sa impeachment case ni Inday Sara. Pero Ate Joey, last question. If kung maninindigan yung majority na hindi 16 yung votes, may chance kaya na kunyari ate na-impeach si VP Sara, tapos Na-convict. na-convict, yeah. Tapos yung basis nila is hindi nila sinunod yung 16, let's say 14 lang. May chance kaya na ma-overrule yung result nung conviction kapag naglabas yung SC na hindi naman to, it's against the Constitution. Yeah. Sa totoo lang, hindi natin alam with the kind of Supreme Court that we have right now, yung Supreme Court natin ngayon sobrang bagal mag-decide, di ba? Freedom nga ni PRRD, ay nilang mag-decision. Di ba? So parang, what made us think na kapag ganun na nangyari, magde-decide sila in favor of Inday Sara?
Mm. So, hindi ko alam. Kasi ako, wala na rin akong feeling sa Supreme Court ngayon eh. Di ba? Like I said, di ba? 304 Filipinos wanted the Supreme Court to decide on the habeas corpus cases. People are not asking much. Hindi natin sinasabi na mag-decide kayo on our favor eh. Ang sinasabi lang namin is that decidean nyo naman yung habeas corpus cases ni PRRD. Did they listen? Ninote lang nila. But they did not take any decisive action on it. So it's actually a very big gesture on the part of the Supreme Court na wala silang pake. Alam mo, Ate Joey, yung asawa, Wala silang pake. yeah. Parang my husband also feels the same way kasi 4th year na siya sa law school. Tapos tinatanong ko siya, magbabar exam ka ba? Tapos sabi niya, parang ayoko. Kasi nga nag-sign up kami ate dun sa Thai kami naman. Tapos parang sabi niya, parang nawawalan na ako ng tiwala sa justice system. Kasi nga sa nangyayari ate, even our friends na will take the bar this year, parang hindi na sila ganun ka-motivated dahil nga ang bagal-bagal ng proseso and parang when you stand for right kasi now, ikaw naman yung makukulong, diba? Kaya nga kinikriticize namin yung congressman namin dito kasi salita pa-presscon siya ng pa-presscon. Hindi naman siya, let's say yes, may PhD kasi siya. Pero hindi naman siya law graduate or hindi naman siya expert pagdating sa law. Hindi rin namin alam kung saan siya nakakakuha ng lakas ng loob para mag-side comments. Nakakainis. So, panay side comment siya sa impeachment, gano'n. Yeah, si Baby Tambi, very di ba, may press con na naman siya. Oo. Kaya sabi ko, Baby papress Tambi con na daw naman. sa si Baby Boy Tambi? Si Baby Boy Tambi ba to? Yes. Sobrang niyang joke. Di ba parang ang kupal-kupal ng mga side comments niya? Yung parang, Exactly, ate. kineme, etchos, balungos, kineso. Parang, alam mo yung, hindi siya nakakaramdam na parang, dude, walang pumapansin tayo sa'yo, tang-ina. Di ba? Actually, Ate Joey, meron kasi, di ba uso yung parang local fan page nyo? Parang kunyari, Keneso fan page, ganun. So, etong page na to, nag-post sila about impeachment, na ganito yung statement niya. Yung mga reaction doon, puro haha reacts na lang talaga. And then I check kung taga dito sa amin. Oo nga, taga dito sa amin. So, medyo tumatapang naman na sila mag-react. Kasi dati puro heart. Pero I think it started remember ate last year, naka-experience kami ng malakas na bagyo. Na like, ang daming trees na. Yes. Tapos ang dinonate niya lang sa city namin, very proud pa siya, 101 na kumot and 64 na kulambo at 64 na, ang tawag din nun ate, yung pinang-cover sa sahig, nakalimutan ko na kung anong tawag. Yung parang, Trapal. Hindi trapal, nakalimutan ko, sorry. Banig. Ay, banig, oo. Yun lang ang dinonate niya. Tapos photo op na sila sa mga, sa mga tawag nito, relief ng DSWD. Iba naman yung DSWD sa kanya. Diba? Saan niya pinunta yung mga budget? Diba? Kaya nga, alam mo Ate Joey, ayoko lang talaga mag-share eh. Pero, pag may event kasi, most of the time, na-invite kami ng asawa ko. Ako hindi talaga ako pumupunta pag I know na he will be there. Kasi hindi ko talaga, as a Capricorn, hindi ko kayang makipagplastikan at baka masuka lang din ako sa food. Knowing that they will pay or they will host it. Ate Joey, totoo. Kaya nga hindi nga ako, alam mo ate, mula nung lumabas yung flood control, hindi na ako nakikipag-socialize. Kasi, alam mo yung feeling ko ate na if I will go sa mga event nila, kunyari sa kapatid niya or sa mother niya or sa kung sino-sinong pamilya nila, I feel like I'm eating and consuming yung hard-earned money ng iba. Kaya, I really avoid going there. And even my husband, ganun na din siya, hindi na rin siya nag-a-attend. Lalo na yung mga social events dito. Low moral talaga tayong lahat. This kind of government and with this kind of government, with this economy caused by bad governance, nakaka-low moral talaga. Tapos, nag-seep through yung ganitong incompetency at yung ganitong corruption doon sa ibang mga institution like sa Supreme Court, sa House of Representatives, at iba pang mga government agencies. Nakaka-low moral talaga. Hindi talaga nakaka-excite. Pero syempre, kung kunwari, I suggest na laban lang si jowa mo. Tumuloy lang siya, mag-boka, things like that. So, mas mahirap kasi pag wala kang alam eh. Mas mahirap kapag hindi mo tunuloy eh. At least so abogado ka, may laban ka sa pang-aabuso nitong gobyernong ko, di ba?
Actually, ate, we're talking about, ikaw, kailangan mong makisocialize kasi as a lawyer, the more na madami kang taong kilala, the more nakikita ka. That's the practical side of it, di ba ate? Pero siya parang sabi niya, I don't want to be involved sa mga ganitong klaseng tao. But that's how the world works. Pag ginaganon-ganon ko siya. Tapos sasabihin niya, asan na yung morality mo? Ganyan siya sa Actually, ate, ito pa, last na chika na lang, no? Makahalata mo rin talaga na nagtitipid na ang gobyerno. Ayan na. Kasi ate, yung asawa ko, government employee na siya for 15 years sa isang national government agency. And this is the only time na nag-training sila na walang accommodation. And it's very unusual. Yes. Oh. Yes, so sabi ko, Pera. yeah, wala ng pera. Tapos sabi niya, may training kami ng 3 days. Saan kayong resort or saan kayong hotel? Kasi yun naman yung custom, di ba ate? Wala, uwian daw kami. Ha? Kailan pa? Kasi daw, nagtitipid daw sila. And even ate, yung mga travel expense nila ngayon, na may cap na. Hindi ka na pwedeng mag-claim exceeding yung ano mo, yung certain amount na yun. Which Pero is, panahon naman ni PRRD, nung panahon ni PRRD, alam to ni asawa mo, nung panahon ni PRRD, may cap talaga. Like for example, yes, pero klaro yung rules. Klaro yes, yung rules at saka across the board yun. So, naalala ko nung panahon ni PRRD, pag yung event mo is, kunwari mag-start ng 9 a.m. to 12, 9 a.m. to 1 p.m., wala kayong lunch. Meron lang kayong merienda. Di ba? Di ba ganon? Wala kayo, hindi kayo po pwedeng makakubra, hindi kayo pwedeng magpa-reimburse for lunch. Kasi kung yung program ninyo, 9 a.m. to 1 p.m., merienda lang ibibigay sa inyo. Kanya-kanyang lunch yon. Kanya-kanyang lunch yon. Okay. Ngayon, kapag kunwari naman, ang programa ninyo is alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon, o meron kang lunch. O, pero wala ka ng dinner. Wala ka ng pa-dinner. Pero entitled ka sa dalawang merienda. Oo, correct. Yan na lunch, diba? Actually, ate, nag-work dito ko sa government nung panahon ni PRRT. Field worker ako noon. Tapos, sabi ko, cap na cap din yung travel expense namin. Hala, ito lang yung pwedeng i-claim. Paano yung mga nilakad namin? Hindi naman yun pwedeng bayaran ng hindi nga siya ma-reach ate ng, let's say, habal-habal. So, ang iisipin mo ate, syempre ate, pag kunyari bundok-bundok yan or maliblib na lugar, diba? You also have to pay, hindi practical na bumalik ka dun sa center. So, kailangan mong mag-rent ng pag-i-stayan mo. Diba? Ganon. So, hindi mo siya pwedeng i-claim. So, sabi ko, hala, ito lang pala yung pwede. Hindi mo sinama sa itinerary nyo. Dapat sinama nung Ay, supervisor naku, ate, very strict before. And now, mas lalo nang strict. Kaya yung best friend ko na nakaka-claim ng TAV niya na parang 8,000 a month, ang ceiling nila ngayon is 4K na lang. And nung panahon ni PRRD, pandemic, parang kaya pa ng 10. Ganun. So, sure na sure ako na wala na talagang pera. Kasi even ate yung cousin ko, nag-try din siyang Oo. Saka kasi ngayon, sa panahon ni BBM, hindi mo sila nagtitipid dyan dati. Si PRRD kasi, pag-upo niya, ito na ang rules. Naloka talaga lahat. Naloka talaga lahat. Ay, ang lunch hindi pa pwedeng lumampas ng 175 pesos. Ganon talaga. Ganon. Ay, hindi. Pagka nag-meeting kayo and whatsoever, kineso, ay, hindi po pwede mga bonggang-bonggang catering na aristocrat or mga ganon. Ilan ang, diba? Ilan ang participant? Hanggang 275 per head lang kayo. Ganon. Ate Joey, naalala ko tuloy yung isang training namin na parang 2 araw na kaming nagla-lunch ng munggo at chicken. Kasi hindi kayo pwedeng lumampas doon sa budget. Parang lang wala siya. namang ibang gulay, parang munggo na lang everyday. Tapos ate, yung cousin ko kasi, nag-try din siyang magkuha ng, di ba ate, yung leave credits mo kasi pwede mo siyang kunin as money. So, since nagkasakit yung mama niya, tinry niya din kumuha. Alam mo ba, 6 months na wala pa rin pera ang gobyerno. Wala pa. So, I know talaga na negative sila. Actually, ang isa pa dyan, yung mga EFP, yung mga sundalo, umaaray din. Kasi meron silang parang meron silang parang nakukubra na dividendo na yung mga sundalo, they look forward to it. Kasi kumbaga parang, yung savings nila yun, whatsoever. So parang, nila yung dividendo nila at a certain period. Tapos, ngayon, sobrang nade-delay na. Actually, Parang, delay na siya ng mga JOs delay Kaya sabi ko, ay wala na talagang pera yung gobyerno. Kaya nga ate, 'di ba, lately kung papansinin mo yung mga press release ng BIR, kakasuhan na namin yung mga
above 80,000 ng utang sa BIR. Mga ganyan sila. So parang they are imposing fear na makakasuhan ka if hindi ka magko-comply sa tax. No? Talagang, Mm-mm. talagang they will suck up, they will suck, suck us dry. Mm. Alam mo yun? Diyos ko. Exactly, ate. Tapos ate, parang, alam mo, nasabi ko na to last time, pero ramdam na ramdam ko na talaga yung mahal na bilihin. Kasi nahanap ko yung journal ko 5 years ago. Nang grocery lang pala namin sa bahay namin is 6,000. Tapos ngayon, 12K na. Di ba parang same lang naman yung binibili namin. Same lang din yung kinakain namin. Actually, downgrade na nga yung iba kasi imbes na mamili ka ng cookies na mas mahal, pipiliin mo na lang yung cookies na mas mura or biscuit or whatsoever. Kaya sabi ko, hala, kaya nga parang forced ka to have a second job in this economy kasi pag wala ka ding side hustle and you will just rely sa trabaho mo sa umaga, wala eh. How can you live a good life or like a life na mabibili mo rin yung gusto mo kung magre-rely ka lang sa sweldo mo? Diba? Ang hirap talaga pag alta yung presidente. Hindi man lang na-try mag-ulam ng saluyot or okra. Tapos yung Malacanang at saka yung House of Representative, Decatur. Decatur yan. Diba? Ng mga ulam na hindi natin alam. Mga ulam na hindi natin mabanggit ang pangalan. Ayun. Yun lang, ate. Okay, thank you, Lucky Mix. Maraming Ingat salamat. kayo, ate. Hindi man lang nag-hi si Ate Sas. Nakakainis. Ayan, yung pag-asas. Anong gusto mo? Anong gusto mong sabihin ko? Ikaw talaga. Alam mo bang magto 2 months na dito yung pearl na prinomise ko na blue? Inaantay ko lang magsabi si Ate Joey kung kailan siya mag-fly. Mag-fly pearl sa yan? kaput. Hala! Di ba sinabi mo ate na ang gusto ko lang na gem is pearl kasi dito lang sa earth nakukuha. Tapos nag-comment ako, sabi ko, may blue din na pearl. Tapos sabi ko, ay meron ba? Gumanon ka, bigyan mo ako. Tapos nag-comment ako doon, sige, hahanapan kita. Di ba? Pag nag-fly na si Ate Joey, papadala ko sa kanya. Okay. Ayan. Pang feminine energy yon. Yun palang maganda sa pearl. Okay na. Ayoko ng mga malalaking pearls, No, maliit lang siya. 2 Gusto mm ko lang yun. Mga pang princess pearls. Kaya. Ay! Padainti lang. Sige, ate, Dainty bye-bye. lang, girl. Kasi masyadong strong ang mga personality natin. Kailangan ng mga alahas natin, pag strong ang personality, dainty ang mga... Actually, uso ngayon yung turquoise dahil kay Heart. Ang mahal na. Nagchika na tayo. Sige na. Thank you. Always ka naman namin pang gustong magsalita. Oo. Ayan. Thank you, Lucky Mix. Hello, Agustin. Ito, sorry, Agustin. Balikan ko lang si Blue Sky. Blue Sky, okay ka na? Blue Sky, okay ka na? Hello, Blue Sky. Hi, Ma'am Joey. Ayan, hello. Okay, naririnig mo kami? Hello, Blue Sky. Hi, Ma'am Joey. Ayan. Hi sa lahat. Medyo delay yung sinasabi ko. Oo, delay yung sinasabi mo at saka delay yung kami sa'yo dahil ang audio mo ay kinukuha mo yun sa TV. Ayan. Ano ba dapat kong gawin? Patayin ko yung TV o yung cellphone ko? Kailangan mong patayin yung TV. Pagkatapos, saan mo yung audio mo ng cellphone mo? Kailangan mong patayin yung TV. Kaso nawawala yung sound sa cellphone. Hindi, kaya nga lakasan mo yung volume ng cellphone mo. Make sure na meron Ayan, kang... nawala. Hindi kita marinig. Pinatay ko yung TV pero hindi kita marinig. Make sure may audio. Kanina may sound nung bukas yung TV. Then nung pinatay ko, hindi ko naman marinig yung boses mo. Something wrong on my part. Make sure na may audio ang CP mo. Hindi ko talaga marinig. Nakatodo na yung sound ko. Ay, ayan. Okay. Hello, naririnig mo kami? Wale? Hindi ko, walang sound. Sige. I think naririnig niyo ako pero kayo hindi ko marinig. Give permission Open ko ulit yung TV, no? to StreamYard sa mic and audio mo. May audio naman siya. May audio naman yung cellphone ko. Ayan, pero naririnig mo kami. Naririnig Something mo. wrong with this. Okay. Sige, pasok na uli ako. Okay, thank you. Time is running. Okay, sige.
Okay, Kung thank sino you. na yung susunod sa akin. Hindi ko talaga marinig eh. Pag binuksan ko na ba yung TV, nagpi-feedback. Okay, sige. Okay, hello, Augustine. Hello, Augustine. Hello, Augustine. Wala kang sound, Augustine. Hello, Augustine. Kailangan niyang mag-recon. Oo nga. Hold on. Okay. Oy, Agustin, magsalita ka, Havok. Ay, Ayan, nag-connect-disconnect siya. Ayan. Okay. nag-connect. Sige. Ang tawag dito, sa ano na lang kayo, ang tawag dito, i-make sure nyo na lang na mabibigyan nyo ng permission sa StreamYard para yung audio nyo at saka yung microphone ninyo, ma-utilize siya nung app ng maayos para marinig nyo kami pagka nasa backstage kayo. Ayan. Tingnan natin kung kakabit na si Agustin. Hello, Agustin. Hello, ladies. Ayan, okay. Okay. So, actually, when I spoke to you guys last week, yung observation nyo, na-observe ko na rin yan kasi iritang-irita ako. Hindi lang sa mukha, kundi sa the way yung prosecution was making unnecessary remarks na kapag ang defense naman ang gumagawa, parang feeling mo offended sila to the nth degree. So, I think I agree with the both of you na the defense needs to really understand the game that they're playing. Kasi clearly, badagulan ang prosecution. And supported nga by some of the senator judges. And then, true enough, tama ka, sa mainstream media, pagdating yung mga snippets na nila ginagawa ng ABS-CBN, ng Rappler, ng iba-ibang mga, ng Philippine Star and all that, focus solely talaga on, tulad ng sinabi mo, Joey, yung mga parang pa-talking point niya, no? At pare-pareho sila. So parang you're right parang ang pag binagalang ko, yan yung senyales, yan yung code, yan yung snippet, parang gano'n. Kaya nga I think I don't know if yung mga kasi di ba medyo mga young ones pa tong mga lawyers natin. I think the seniors need to step in and coach them and tell them na we need to play this game differently kasi nga like yung Actually, di ba Agustin, di ba sumingit nga si Attorney Season dun sa notes? Tapos True. hindi siya pinayagan na mag-take ng podium kasi only one lawyer is allowed Yeah, na. oo. Ganun. Pero alam mo, may fault yun kasi maalala mo yung kay defensor, yung nag-step in si defensor. Yeah, Bakit yeah. okay yun pinagsalita si defensor? Yun. And to your point nga, dapat, I think, to Sas's point, dapat kinu-call out yun. Kaso nga, ang nangyayari kasi is, I think ang approach nila is we will win by the merits. Pero you guys said it best. Kay Corona nga, merits, panalo sila, impeach pa din eh. So we have to understand na hindi tayo mananalo sa merits. Iba ito, public opinion to at the most ang anuhan dito. So kung ako nga diyan, every objection ni ng prosecution magwawaw din ako. Uy, wow. 'Di ba? Para lang ma-point sa kanya na gagawin ko sa iyo yung ginagawa mo sa amin. Parang ganoon. And I think they need to do that, especially bukas kung umabot pa si yung second witness natin kasi I'm sure sasabihin na nila hostile yung witness and all that. So kailangan talaga we up our game na the gloves are off. They're playing with a different set of rules and they have to articulate better ng mabilis. 'Di ba nga sabi na nga ni Cheese, 'di ba? Na I think sinabi niya kay doon sa defense na parang I think we pressed on this point long enough na intindihan na ng senator judges. You don't need to keep reiterating na puro sila inconsistent, puro sila na hindi nila inobserve yung tamang process, na hindi nag-due diligence yung si Lotok. So pero clearly hindi yun yung magiging talking point bukas pagdating sa mga news Ang magiging nila is yung tulad na sinabi mo na kahit pa inconsistent yan, kahit pa mali-mali yung date, hindi pa rin nila dinideny na nag-threaten pa rin sila. Parang ganun pa rin yung narrative nila And I think the defense needs to just sit down and then regroup and understand nga na
this is a different type of game na minsan nga parang alam mo yun, parang you're playing a basketball game na magkakuntsaba na yung referee at saka yung kalaban mo. You have to kailangan yung ginawa ni Nervasa yesterday, yung bigla niyang winidraw, yung para lang ma-plant yung seed, ganun dapat ang atake. Na wag siyang matatakot. And tulad ng kanina, object si yung prosecution, hindi pinakikinggan, dire-diretso pa rin si defense. Ganun dapat yung approach. Hindi yung masyado kang polite, masyado ka Kung ano, he has to be very, very intentional and he has to do it like he mean it, ganon. Kasi, si Ligutan nga, wala mang kwenta yung pinagsasabi niya, pero kung makapag-modulate ng boses si Akla, di ba? Kala mo sigurado sa sinasabi. So, puro na lang. May showmanship si Ligutan di ba? May showmanship siya So, ganon. So, kumbaga, parang kung hindi ka magaling sa substance, dinaan na lang niya sa forma. At saka pinapalusot din naman siya So tulad nung last week, 'di ba, nung natapos yung cross, 'di ba? Ano yung unang-unang sinabi ni Ligutan? Sabi niya, clearly the defense was failed to demonstrate that our witness. 'Di ba nag-speech na siya Nag-object ang defense, pinabayaan din naman ni Chis So kung pwede nilang gawin yon, kahit mag-bloviate ang prosecution na you shouldn't put remarks and all that, parang gusto kong sabihin, hipokrito ka. Nung unang witness mo, kung ano-ano din ang mga pinagsasabi mo Bakit hindi ko pwedeng sabihin din yun? Parang don't wait for permission. Yun din ang parang napapansin ko parang they want to be obedient to the rules when their opponents are not. And because nga, politician yung opponents na hindi naman, matagal na silang hindi nagpa-practice So, kaya pansin mo pag nag-object si Ligutan, tapos pag na-overrule siya, bigla lang siyang aatras. Ganun lang siya Parang just to air the point. Pero ito nakakatawa. Walang ibang sinabi ang social media kay Nervasa, kundi puro na lang siya object. Pero nung defense naman na nagko-cross-examine, equal amount yung objection minsan pa nga, di ba wala pang question, nag-object na si Ligutan pero hindi yun na nagiging talking point. Kaya they need Pero feeling ko, Agustin, itong kay Ligutan at saka kay Attorney Villan, feeling ko sila dyan nag-usap sila dyan na can we please tone down on the objection? Kasi ang attitude ni Cheese is as much as possible inaalaw niya, very very rare siya nag-sustain ng objection for both sides kumbaga parang ang niya is kung kunwari medyo misleading or kung kunwari ang ground for objection is misleading, vague, or whatsoever, ganun. Lenient si Cheese Escudero. So parang feeling ko today, talaga nila, feeling ko na pag-usapan talaga na, wala munang masyadong katayan sa objection na ganun. Kaya kung ganun pala, free reign, alam mo yun yung parang, nakakalusot pala yung Ano ka na, diba? Sikuhin mo na, sahudin mo na. Kasi ganun naman talaga ang plano nila They're kaso nga lang hindi naman sa naaawa pero parang feeling ko lang kasi kita mo naman yung sunod-sunod na na yung mga senator judges, 'di ba? Para pag sumasablay na si Nontok, biglang ayan na, sunod na sila, 4 na sila, dire-diretso, 'di ba? Para ma-change yung narrative or para maipagtanggol yung mishap ng mga sagot niya. And unfortunately, sa kabila, wala, si lang talaga, si Amy lang at saka si Alan lang consistently. I was hoping na gusto ko rin might be too much to ask pero mag-participate man lang yung mga Villar. Wala lang, wishful thinking. Para lang magmukha na kahit sabihin mo kaya ni Alan yan, kaya ni Amy yan diba? If you look at the other side, full force sila nagsalita si Dito Lapid na lang ata hindi nagsasalita doon sa kabila tsaka si Lacson nagsalita na rin pero sa atin doon sa nagsalita na silang lahat sa majority. Si Wing Gatchalian nagsasalita na di ba? Napapahiya na kasi. Pero yun nga, parang sa atin si Bongo, di pa nagsasalita, si Villar, yung magkapatid na Villar, at ayun, si Bongo. Si Loren. Nagsalita si Loren? I haven't pa. Si Loren hindi pa yata. Parang hindi ko pa siya nakita. Pero yun lang, parang, or maybe... Nagsalita si Loren nung day 1. Yeah, naalala ko yun. Pero yun lang, para lang makita na it's not an Alan thing lang and an Amy thing, but it's really like the majority is not just the two of them or si Robin man lang. Kahit nga
sobrang binabash kay Robin, all of his questions made sense. It wasn't something na mas walang kwento pa si mas walang kwento pa si Go ahead. Naalala ko lang, Agustin, 'di ba binira nila si Robin Padilla kasi hinahanap ni Robin Padilla yung profile. Oo, yung raw file. Hinahanap niya yung raw file. Which is actually very important. Bex, gusto ko yan, Bex. Ang binabalak mong yan. Gusto ko, tama talaga. I agree with Robin Padilla doon. Kasi kumbaga parang, if you want to truly preserve and truly, yung para masettle na yung issue on the video once and for all. Okay? Present the original video. Okay? And then from the original video, doon tayo mag-timestamp. Diba? So that, alam natin kung ano yung video na titingnan natin, kung ano specifically yung context, ganyan-ganyan. And if they want to watch the entire 2 hours nung mga senators on their own free time, then they may do so. Ganon. So, which is something na hindi ginawa ng witnesses ng prosecution. Binira si Robin. Robin is speaking about the merits of Kinember Pakdidoodle Emirot. Ganon. Pagkatapos ito si Bam Aquino, puta nagsalita, grave threat may be conditional or not conditional. Ay, di ba parang nag-conclude ka na rin? Pagkatapos, di naman bina si Bam Aquino. Yeah, medyo Very important yun. Yung conclusion of law na yun ni Bam Aquino will basically give a different meaning, a different different interpretation doon sa whether or not grave threat was committed. Bakit? Isa kasi sa element ng grave threat is that tinithreat kita na meron akong gagawin sa'yo that amounts to a punishable crime. Ganon. Ang sinasabi nga natin dito, yung sinabi ni VP, hindi naman crime yun eh. Hindi naman punishable crime yun eh. Ang isa sa hinihintay ko na makahanap ng opening ang depensa na or basta team ni VP, makahanap sila ng opening para ma-layout talaga na systematic to na mula nung sa hearing tungkol dun sa budget, sunod-sunod yan pati yung pagbawas ng detail niya, tapos pag-leak ng location niya, tapos when that didn't work, at siya pa rin yung number 1 sa survey, next naman nun is the impeachment, and then after that, iisa-isahin na yung members ng minority, not more so in controlling the House, but more so on, yun nga, mabawasan yung magtatanong, tapos i-raise yung question na yan. Parang it would be great if somebody could articulate that framing sa publiko ng mas frequent para meron din tayong narrative na pag sa inyo okay lang yan, sige, matanggal nyo si Sara. Paano kung, sinabi mo to Joey one time na hindi naman nakapako kay Sara yung movement na to malilipat lang to kung sino ang ilalagay. So sabihin natin yun ang sumunod. Komportable ba kayo na kapag meron din silang ayaw, iisa-isahin din nila yung minority? Kasi pinayagan nyo. Kasi lahat naman yan, hindi naman sa kasi di ba innocent and proving guilty naman si Jinggoy tsaka si Marco Reta. That's beside the point The point is hindi sila ngayon makapag-participate. That is the point. It was never about ay kukulong na sila na hindi meron pa rin naman silang due process No. The point is targeted itong systematic tong mga to in line with the sequence of events. Yun yung dapat ma-articulate sa sa masses para mabangga yung narrative ng ng anti. Tsaka yung sinasabi nila na makikinabang si Sara kapag napatay si BBM. Ang condition niya is pag pinatay siya saka pa lang papatayin. Paano siya makikinabang dong patay na siya? Patay na siya bago pa siya. So hindi yung pakinabang na sinasabi nila is non-existent na kapag pero yun sabi ko, missed opportunity yan. Dapat may nag-articulate noon na kay Lotok na paano mo nasabing magbe-benefit si Sara? Ang condition nga para ma-execute yung threat is mapatay muna siya. Ibibigyan. Actually, dapat yung can you walk me through with that statement that you said? Can you please walk me through the logic here? Bakit? Actually, yung part na yun nakulangan ako. Hindi nakulangan ako na parang, parang, di ba sabi ko nga sa'yo, Joey, kanina, na, I don't know, it's just not the cross-examination that I'm used to. Kasi the cross-examination that I'm used to is like,
pag nakakita sila na, dun sa sinabi niya during the direct examination, na parang, wait, Mm. Hold ano my to, beer. kailangan natin tanongin to kasi nandito yung butas niya. Yeah. Kasi nangyari kanina, no? Yeah, you showed everything about yung typo, yung may typo, or yung mali yung date, or whatever. Pero yung ano nga is, ano ko na, okay, tama yan, pero nasa motive na sila eh. Indirect examination, nasa motive na sila, ikaw nandiyan ka pa rin sa document. So parang, dapat tiniran na kagad yung the point about motive. Yeah. Anything Sas, kaya napapansin natin, or you in particular, kasi naalala mo nung height ng 2016, you were doing a lot of debates eh. Iba kasi yung debate, iba kasi yung argument sa courtroom eh. And di ba sa debate, it's really more free-flowing, na mas adaptable ka. Binibase mo talaga yung arguments mo based kung anong sasabihin ng partner mo, ng opponent mo. And I think kanina, they were so caught up with their parang their plan, na there's very little room for ad-lib and improv. Parang they were so dedicated lang on what their action plan is. I'm glad you pointed that out, Agustin, kasi it looks like parang they are the defense is so scared to make a mistake that they map out everything for the day kung ano yung dapat ginagawa. So parang ganun yung dating. Napaka-stiff. True. Napaka-stiff ng defense na parang natanong ko na ba to? Kaya yung redundancy ni Attorney Vinluan. I think it's for a purpose, no? Yung kumbaga he wanted to, parang siguro sa isip niya, personal, yung sa personal na requirements that mas okay na to na maging redundant ako, basta importante matanong ko lahat ng dapat nakatanong sa checklist. Ganon. Yeah. So, ganun, it left little wing room doon sa mga adlib. And in return, ang nangyari, may mga missed opportunities na pwede sana makapasabog. Yeah. Diba? But I would have asked the question na, ugali ba ng supervisor na mag-attach ng document na hindi man lang check? Parang gano'n, yung mga gano'ng question. Kasi part ng parang supervisor, na trabaho ng supervisor na i-check ang mga document. Diba, Mr. Lotok, you are a supervising agent at this point. Correct? At saka pansin mo, ang deflection ni Lotok is hindi ako ang nag-prepare niyan. Parang that was a missed opportunity na sana sinabi ni Attorney Vinluan na I understand that hindi ikaw ang gumawa, ang nag-prepare niyan. That's not my question. Parang yun ang gusto ko, yun ang gusto kong sabihin sa inyo. Yun ang gusto ko lagi niya sabihin. That is not my question. Parang blah, 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 that is not my question. Gusto ko sabihin niyang gano'n, na pag sinabi ni, let the witness answer the question. Actually, that's not my question eh. Kanina yung live ko, na sinasabi, hindi nga responsive yung sagot. Narinig ko nga yun. Parang yun ang gusto sabihin na, that is not his question. So dapat, yun ang gusto ko sana na moving forward, na witness is not answering my question. Kasi diba, ang laging hirit naman kasi ni Cheese is, let the witness answer, let the witness complete. Sabi, why would I let him complete? That's not what I'm asking for. Diba? At saka yung diba, ang lagi-laging sabi ni Lotok na hindi nga siya nagpe-prepare. So, sige, ginagawa to ni Alan Cayetano na dapat nilang ma-pick up na may concede para ma-disarm yung ma-caught off guard yung witness. Parang dinisabi niya, oo sige, naniniwala ko hindi mo statement yun. Hindi yun ang tanong ko. Diba? Ganun sinabi ni Alan nung tinasabi niya yun. Ganun din dapat ang gawin ng defense. Parang, oo sige na, hindi ikaw yung gumawa. Oo na, hindi ikaw ang nagsulat niyan. Hindi NBI, DOJ ang gumawa niyan and all that. Hindi yung tanong ko. Ang tanong ko, ugali ba ninyo na pag magsasubmit kayo magpa-file kayo for recommendation ng preliminary investigation, ay hindi nyo nire-review at ginagawa ng due diligence yung mga ina-attach yung document. Yun lang naman ang tanong ko eh. Kasi para ma-prove doon na, sige, so kung ito na mismo, ano pa kaya yung mga na mismong iba? Diba? Ano yung sabi nila? Yung may Latin na parang one lie, parang makes the whole thing. Falsis in uno, falsis in omnibus. Parang ganun eh, diba? So parang ganun din. Kung ito hindi mo nakita, attach ka lang ng attach. Kung ito hindi mo nakita, attach ka lang ng attach. Falsus in omnibus. Di ba? Ano pa kaya yung mga hindi mo nakita? Di ba? Yun lang ang kailangan nilang paulit-ulit eh. Pero nagtatalo pa kasi sila tungkol dun sa parang hindi niya matanong ng maayos. Kaya sinasabing argue,
sinasabing argumentative siya tuloy. So yun. So we'll see tomorrow. Alam mo ang nakakatawa. What if tumagal yung si Lotok bukas tapos hindi matapos yung third witness, hindi tuloy ma-entertain si Matibag sa Monday. Ma-miss niya yung flight niya. Lalo sila magkakagulong niya. The defense is delaying kasi alam nila na hanggang Monday lang yung witness namin. Ganun dapat ang gawin natin. But why should we be why should we be hostage na kailangan umalis ni Matibag? Hindi naman namin kasalanan niya. Ganun. Tama ka eh. Hindi dapat huwag silang matakot na magkamali. May mga comment dito. Actually, minention ko rin naman to earlier. Ang challenge rin kasi, syempre marami tayong gustong mangyari gustong gawin ng defense, no? But we are not in their position. Kumbaga, hindi naman kasi talaga tayo nakaano doon. And na-mention ko naman to earlier. Isa naman rin, to be fair rin naman kasi talaga sa defense. Meron kasing objection eh. May mga objection kasi. So kumbaga, if you are there, you really have to be ready sa mga possible objections na pwedeng i-throw at your questions. So that is part of the preparation. Na if you are going to prepare your question, you have to prepare your question in such a way that it is not objectionable. And if it is objectionable, and let's say mag-object sila or whatsoever, that you would be ready to explain why it is not objectionable. Ganon. So para mas malakas yung dating ba? Kaya magaling mag-invento si Atty. Ligutan ng objection kahit hindi naman yun. So, actually, si Ligutan ilang beses siyang in-overrule dahil dun sa what's your objection really? Wala, kuda lang siya ng kuda. Talagang kuda lang siya nagdura doon sa trial na ilang beses yung ginawa ni Ligutan na wala talaga siyang objection na valid. Gusto lang niyang kumuda. Last, sayang yung makeup niya. Sayang yung makeup niya. Last na lang, what did you think about, sa tingin mo ba na maximize ng defense yung revised affidavit? I think that was a good sequence. I just don't know if na-maximize ba talaga na mapahiya si Attorney Lotok at saka si Attorney Ligutan na na-maximize si well yun, at least that's good. I think kasi yun eh. Parang so yun yung pinaka-win sa akin that whole sequence na parang bait, parang sige lang, sabihin mo lang ganyan, and then boom. Ikaw mismo may sabi na revise to eh. So ibig mo sabihin, so sino nagsasabi nito? Ikaw o yung ikaw nung February? Di ba? Actually, ayun. Na-maximize ni Aimee na na-milk talaga niya every drop of that inconsistency. Although sana yung defense yung medyo nagpasabog sana doon. Pero yung word na revise, 'di ba, sabi ni Ligutan, why does the defense keep insinuating that it is revised when our witness already said that it wasn't revised, that it was just complied with, 'di ba? Na parang minsan nga gusto ko tagalogin na lang nila eh. Na para talagang marinig ng mga tao na hindi naman ako nagsabing revised eh. Alam mo kung sinasabing revised? Si Attorney Lotok. So Attorney witness, kilala mo ba si Attorney Lotok? Siya yung nagsabi na revise eh. O di ikaw yun, di ba? Alam mo yung ganung drama na ganung pa-effect na baka kilala mo po si Attorney Lotok. I'm just using the words of the di ba? I'm just using the words of your witness, ganyan. So Attorney Ligutan, are you saying that your witness is wrong? Diba? Parang ganun ba na? Tapos sabi niya, I want that stricken off the record. Withdrawn, di ba? Para at least may soundbite na pwede nang i-play sa social media. So anyway, I appreciate you both. Thank you for entertaining for this enlightening conversation. I wish you guys all the best. Hopefully I can talk to you guys again. Depende sa kung anong susunod na kabanata ng Mandateri's hearing ito. Thank you, ladies. Thank you, Agustin. Maraming salamat. Ayan, thank you very much. Yung mga gustong umakyat pala, paalalahanan ko lang, kasi hindi ko rin kayo nare-remind eh. Yung mga gustong, pagka nagbigay ako ng link, di ba pipindutin niyo yung link na yon. Pagka nakapasok kayo sa StreamYard, merong Kembot yan. Kailangan yung bigyan ng permission yung StreamYard na maka-access ng microphone ninyo at saka ng camera nyo. Para po pwede nyo i-open yung camera nyo kung bet ninyong i-open yung camera ninyo. Ngayon, parang ang permission yata na hihingin is for your microphone and yung audio devices mo, ganon. So kailangan kang mag-yes, girls and boys. Otherwise, magpo-prompt siya dun sa end namin na devices not connected or
hindi mo kami maririnig. Ganon. Okay, so kaya pag umakyat kayo, magi-gauge nyo na agad kung kung nakakonect ba kayo sa amin na matiwasay o hindi. Ayun. Okay? So sayang naman kasi pumipila kayo ng mahaba pagkatapos hindi kayo makakonect kasi walang audio. So sayang yung effort. Ayan. Okay. Sas, isara mo na ang tindahan. Ano na ang iyong closing remark? Ang closing remark ko is I'm looking forward to kung ano yung maybe the defense is just hiding something. They have something up their sleeves that we For don't sure. know. For yet. sure. For sure. I think For sure. For- So I'm looking forward to that. And ayun lang sana, no? Isipin nila yung really yung asymmetry nung anong oras sila magpe-present. Kasi pagod na yung mga senador. Mhm. So let them pick up the energy of the room, ganyan. Mhm. Lift up the energy of the room when it's their turn. Ganung level. Oo. So, ayun lang. And maaga pa naman. Hindi pa tapos ang boxing. Maaga pa. So let the DDH gloat. Charot. You'll never know. Sabi ko nga, no, marami tayong aabangan dito mga curveballs sa mga susunod na mga hearing. Ngayon pa nga lang, naluloka na nga tayo na, ay, nakakaloka pala may mga ganung Excel na typo. So, those little errors actually compound because, wait, threat to sa presidente, ha? Kayo na nagsabi na seryoso to. Bakit may mga ganito kayong typo? Mhm. So, let's wait and see. And I'm looking forward to curveballs, and I'm looking forward to really more fiery, passionate performance from the defense team. Maraming salamat po sa inyong lahat at sa mga nagbigay po ng pangkape. Thank you. We appreciate it very Yes. Appreciate very, very much. Yeah. Ayan. So, Right. kita-kita tayo ulit tomorrow. Kaya pag kasi Sas, kaya kapag kunwari nag-graduate ka na doon sa PhD mo, kailangan kasama sa dedication yung mga yung mga benefactors mo. Thank you very Thank you sa lahat ng mga nagbigay ng pangkape. Ilalagay ko yan sa yan. Ayun, ganun. O, di ba? Ganun. Ayan. So, yun. Thank you. Maraming salamat. May nagtatanong kung meron Thank you so akong much. Have a good day. Thank you. Bye-bye. May nagtatanong kung meron akong kwentong barangay. Meron akong kwentong barangay. Actually, hindi siya kwentong barangay. I think this is a tale of a good man. This is a tale of a good man. Naalala niyo si Director General Jaime Santiago. Diba? He was a former regional trial court judge. Tapos eventually na-appoint nga siya as NBI chief, NBI Director General. And naalala nyo, kasi nung time na pinag-initan yung mga vloggers, di ba, na NBI kami, pinag-investigahan ng PNP, inamla, bini-IR, kinasuhan, hinaras-haras ng bonggang-bongga yung mga vloggers. Ganon. The experience of many vloggers with Director General, with the NBI Director, Jaime Santiago, despite the fact na makita mo na nagko-comply siya dun sa mga yung papatawag yung mga vloggers, pupunta, emirate, ganyan. He was actually very very respectful to the rights of the vloggers na hindi siya mag-overstep. So kahit pa makita mo na yung issue siya na sa PINA and things like that. Alam mo parang ginagawa lang niya yun para may ma-report lang siya sa nagutos. Ganun. Kasi alam niya na somehow, ayaw niyang mag-overstep doon sa right ng mga tao na gustong maging gustong maging target nung powers that be. Ganun. Yung NBI ngayon, nahahati talaga yung dagat doon. Tapos low moral sila because of the promotion na mga internal promotions, ganyan. Kaya sinabi ko sa kagaya nito ni Lotok, no? Lotok was promoted 3 times in span of 1 year. As if naman di talaga ito nangyayari sa mga law enforcement agency. Look at Jean Fajardo, look at Torre. Diba?
Si Nicolas Torre, 'di ba? Mga ilang beses na promote sa loob lamang ng napakaikling panahon. 'Di ba? Parang ano to, talaga mga genius tong mga to, ganun kabilis ang mga ano. But I wanted to say this kasi maraming mga vloggers no nang away kay Director Jimmy Santiago eh. Na pinagsalitaan talaga siya ng hindi magaganda. But he's actually a very good guy. And he was very respectful. Even nung mga panahon na medyo dark na yung nangyayari sa bansa. He tried to find a way para hindi siya maging balasubas. Ayun. And well, ito chika lang naman to, okay? I may be incorrect or I may be correct, okay? Pero ito talaga ang chika doon sa kaparangan ng NBI. Isa daw sa mga kasi si Director Jimmy Santiago naman talaga yung makakapag-confirm lang nito. Pero malaki talaga yung contribution doon sa pagbabalasa ni Director Santiago sa NBI, sa internal structure ng NBI, na kung saan marami siyang gustong gawin pero hindi niya magawa. Dahil yung mga chismis sa kaparangan ay yung mga sa ulo doon sa NBI, mukhang meron silang backing. Ganon. Mukhang meron silang backing na malala dyan. And, di ba nga chinika ni Attorney Vic Rodriguez? And I saw the complaint filed against the former Special Task Force group. I saw the documents. At yung mga kumpanya na inareklamo sila for illegal arrest and seizure. Yung grupo na yon. Nahuli sila, red-handed. And yet, etong mga taong to, na-promote ng sunod-sunod pa rin. 'Di ba? May career pa rin sila sa NBI. So kaya nakakatakot talaga yung nangyayari sa bansa, guys. Sobrang nakakatakot. Si Lotok at saka si Kalilong, they were both involved doon sa kaso. Both of them. So imagine that. These people na merong mga questionable success within the agency and questionable professionalism. Sila talaga yung napili para maging witness dito sa impeachment case ni Inday Sara. That tells you something, di ba? Ayun. So, anyway, I just wanted to share that kasi parang feeling ko unfair din naman kasi yung unfair. Marami mga tao na nagalit kay attorney kay Director Jimmy Santiago. And actually meron din akong isang parang na-comment sa kanya na hindi maganda at that time. But later on I realized na in fairness kay Director General Jimmy Santiago. He's really a good guy. He's really a good man. And para hindi siya makompromiso, di ba nag-tender yan ng irrevocable resignation eh. Ayun. So, yun lang naman. NBI kasi napasok ng mafia. Sabi na, I'll laugh you. Ayan. Dapat ipakita yung mga kaso nila sa ombudsman, tapos sabihin na, may kaso kayo o guilty na ba? Totoo ba ang ombudsman case ni Lotok and Kalilong? So, pag nagpakitang gilas, ma-dismiss ang kaso. Oo, meron eh. Meron eh. It was filed on February 27, 2026. Whether na tumatakbo to, hindi natin alam. Ayun. The case is for violation of Article 124, arbitrary detention, 126, delaying release, 129, search warrant maliciously obtained and abused in the service of those legally obtained, 130, searching domicile without witnesses, 171, falsification of public officer, employee or notary of the ecclesiastic minister, 183, perjury, 294, paragraph 5, robbery, extortion, and Article 308, theft,
of the Revised Penal Code and Section 4 of RA 7438. Yun yung mga kaso. Yun yung mga kaso. Ayun. Ayan. Sa kasong ito, sila ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 silang pinangalanan. Magkasama dun si Kalilong at saka si Jeremy Lotok. Ayan. Yun din ang hinuha ko. Ex-deal ang pag-witness ng mga yan dahil sa mga kaso nila. Ayan. Miss Joey, may 2 warrant of arrest na si Attorney Baligod. Ganyan talaga ang diskarte ngayon ng ganyan ang diskarte ngayon ng administration. Kaya nga nakakaloka kasi ngayon ang malayang magpahayag ng kanilang damdamin, okay, dito sa Pilipinas, ang malayang magpahayag ng kanilang damdamin ay ang mga NPA. O di ba? Ang mga NPA malayang magpahayag ng kanilang damdamin. In fact, kahapon nagpahayag sila ng kanilang damdamin kung saan inexplain nila na yung mga namatay raw sa Victoria City, sa Negros Occidental, over the weekend were not members of NPA. They were government asset, says NPA leadership. O, di ba? Nakakapag-press statement ang mga NPA ng bonggang-bongga. Di ba? May pa-letterhead pa sila. O, di ba? Malayang-malaya. Congratulations. Malayang-malaya makapag-propagandize. Oh, pero pagka DDS vlogger ka, hindi, tangina. Kulong agad, warrant of arrest agad, ipitan to the max. Tanginang bansa yan. Ayun lang. Anyway, yun lang po at maraming salamat. I'll see you next time. Tulog na tayo dahil mag-alas 4 na ng umaga. Bye!